I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters. Kung nakikita nyo guys, yung nakikita ko, ayan. Ito naman guys ay napaka-importante. Ito po guys ang press conference yata ni Speaker kahapon kasama yung mga congressman na kung saan guys ay sinagot niya lahat ng mga yung mga katanungan, especially yung pagbabati ko sa kanya, yung paninira sa kanya, especially guys yung People Initiative. Nako, viral ngayon yan, na sinabi nga ng mga iba, siya po ang nasa likuran ng People Initiative, yung may bayaran daw, sa bawat lugar sa buong Pilipinas, nagkabayaran, well guys, medyo tagilid yata yung mga nagbibintang sa kanya sapagkat hindi totoo po yun, dahil ang priority talaga nila, ng Senate at ang House ay ang economic provision talaga with the Pangulong Marcos Jr. Alam po natin lahat yan kasi yan talaga ang ginawa nila, yung PI na yan ay karapatan ng mga tao yan guys, at nirespeto niya mga press freedom na sinasabi niya. Alam nyo, do you think guys, yung kung si Speaker ang nasa likod ng PI, nagbabayaran na yan, sa tingin nyo kaya hindi siya papagalitan ng Pangulo? Dahil alam natin ang Pangulo ayaw sa PI. Pag ayaw ni Pangulong Marcos Jr. sa PI, ibig sabihin ayaw din ni Speaker. Hindi nyo alam guys, dumidepende din yan si Speaker sa Pangulo. Kaya nga nagtutulungan niya magpinsan na yan So ang focus niya talaga dito, yung economic provision mga kababayan. Yung mga paninira sa kanya, ini-ignore daw niya, wala siyang pakialam. Sa totoo lang wala naman talagang katotohanan. Parang si Pangulong Marcos Jr. din naman mga kababayan di ba? Sobrang paninira pero ini-ignore ng Pangulo. Ganon din ang ginawa ni Speaker of the House. Kaya minsan yung mga nag-aakusa, patunayan nyo kasi sa korte para namang magkaalaman na, di ba? Alam mo, bilib ako dito kay Speaker kasi focus lang sa trabaho mga kababayan. Hindi po ang goal nila yung yung talagang ipapahamak ang mamamayang Pilipino. Of course not, 'di ba? Kasi ang iniisip lang tong mga to, sa totoo lang yung mga congressman na ito ay para lang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi, real talk po tayo. Alam nyo, yung mga sinabi ko nga, I think mayroong nasa likuran yan guys, yung mga bayaran. Hindi po, sabi ko nga, hindi po lahat ng congressman dyan ay talaga makamartin. May mga dilawan dyan, mga bes. Di ba? Sa aking kaisipan, baka mamaya sila pa ang sangkot dyan, may kagagawan. Ito, kaisipan ko lamang. Para lang todo sira ito sa todo paninira kay Speaker of the House. Alam natin guys. Ang mga anti-Marcos sa mga yan yung ibang congressman dyan, alam nyo naman kung sino mga yan. So yun guys, pakinggan nyo mabuti yung kanyang sinabi para maintindihan nyo. At ito sagot sa mga bumabati ko sa kanya mga kababayan. At pakinggan nyo din guys itong babasahin natin tungkol po dito sa issue ng PUB na binigyan ng Pangulo ng 3 buwan na extension. Ito si Pangulong Marcos Jr. talaga to the rescue, man in action talaga So yan. So ganun pa man guys, basahin ko ito at pakinggan nyo yung sinabi ni Speaker of the House. So ito na mga bes. That is the option of the people, diba? That's their prerogative kung ba sinasabi sa isip, diba? Pakakaroon nila yan, diba? That's their right, Pero dito rin, I'm working in the Senate, and there's been a proposition of a resolution of both houses to propose amendments to the economic provisions in the Constitution. Kung baga, may pagkabago na ipapropose na aminadahan ng ating Constitution sa ating mga batas tungkol sa ating ekonomiya. Yan ang priority na nila natin dito sa House. At although hindi perfect pa, baka kasunod, baka pwede pag-isipan na pagkakalaman ng mga political. Pero ako, sige, unahan na lang natin yung economic provisions, unahan na natin, prioritize natin. Kung may pa sa yung proposed resolution of both houses ng Senado, kami po dito sa House, sa political leaders meeting, we shall support, we shall embrace the same. At
ito baka yung magiging mga sagot sa pinagdadasal ng ating mga PILMA movement sa People's Initiative na at least nakakaisa na ang House at Senate dito sa pagbabago ng ating saligang batas. Pero yung PI, kumbaga, talagang yan ang right po ng taong bayan, di ba? Kahit na po yun kasi naka-enshrine niya sa Constitution, Project Time of Court, Constitution Assembly, Constitution Convention, or People's Initiative. So, hayaan mo na yan. Pero ito sasabihin ko sa salikod ng People's Initiative. Baka itong pinapropose ng ating kapag-progresista sa Senado na iyahain nila isang resolution ng both houses, baka ito na ang sagot sa pinagdadasal na ng pagbabago ng salikod batas, lalo kapag sa ekonomiya. Kasi sa lahat talaga ng mga issues, yung ekonomiya talaga ng pa-importante. Pero itong mga political provisions, pwede pag-usapan, pero siguro unahin mo na lang yung mga economic. Sir, yes, sir. Kahapon po kasi may mga sinabi ang Senado regarding yung kanyang manifestation against charter change. Sinasabi niya na yung kanyang constitution is a reason attempt to violate the Constitution. Ano po yung next step? Ano susunod yung gagawin in light of the statement of ako naman, that is also the right, di ba? Sa kanila naman din yan kung anong sasabihin, di ba? That is the freedom of expression. I respect always the opinion of others. I may not necessarily agree kung baka hindi naman siguro totoo, pero I respect the right, di ba? Yan ang nilalakitaan ko yung yung right nila na magsalita ng gano'n. Pero, yeah, I'm not agree. Well, I will tell you what I'm ready to do. I'm ready to work with them hand in hand. As I said, we are ready to embrace the resolution of both houses. And I'm already telling everyone here that this is a welcome development. If the House and the Senate can work together in unity, because that has always been the message of the President, to work together for the betterment of the country, for the people. Para sa pambayan lahat ng ginagawa natin dito. Asahan mo to, araw-araw wala kaming inisip dito sa Kongreso kung paano natin ay magbibigay ng mas magandang buhay sa lahat ng Pilipino. Kabuti ko sa iyo. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabing saling batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa Senado. Sa iyo ito. Kung naibukod sa ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin, ay yan ang maganda. Kaya, Archie, hindi ko pinapatulan yung mga ganong mga salita. That is their right. I respect that right all the time. And when I see something good and positive like an RDH and the willingness to work with the House, I will embrace it and I will work hand in hand. At sasabihin pa rin, kung magawa natin ito, kung magsatala itong RDH, baka ito na ang sagot sa mga hinay ng taong bayan na papatakbo itong firma o People's Initiative. Baka sila mismo ang matutuwa sa nangyayari. So, petty differences, set it aside. Foul words or unnecessary invectives, yung hindi magandang salita, they have no place here. Hindi natin pinapatulan yan. What we do, we try to look at the good in everything that everyone does, even the Senate. So, if they're doing something positive and good, we embrace it. If they say or do something that is not necessarily to our liking, we respect their freedom and their right to express as such. Pero hindi sila papatulan. I want to look at the positive side of the not just the Congress, but of the Senate. And hahanapin talaga natin kung saan tayo makakatrabaho, nakakaisa tayo. Kasi yun po ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. Diba, ang sabi niya, sama-sama, babangon tayo ulit. Kaya hindi ko papatulan yung mga sinasabi, maging division tayo. Wala yan. Dapat walang division dito. Basta dito, kung magkakaisa dito para rules, taong bayan, dyan ako. Yung division, yung masama, ayoko yun, hindi ko papatulan. Dito sa pagkakaisa, sa mga yan, I will be with you. I will be the Senate in the RPH, and I will even tell everyone that this could just be the answer to our prayers. Maraming salamat.
Ito mga kababayan, ang sinabi po dito mga bes, sabi po ng politiko ito, no? Romualdez Louds, Marcos for Jeepney Consolidation Extension, a responsive leader in action. Ayan, wow, nako, talaga. Ayaw nila talaga kasi guys mapalitan yung mga jeep natin kasi yun talaga ang tatak ng Pinoy. Pero ang sabi naman ng Pangulo, mga kababayan, ikot ko lang yung sinabi niya. Ang sabi niya kasi, yung mga kagang-kagang na mga jeep na bulok, i-phase out na po yun. Pero yung mga bago naman talaga, as in bago, pwede nga ipasada na hindi naman umusok na kulay itim, na parang pusit, pwede pang ipasada. Yun po ang sinabi ng Pangulo, mga kababayan Kaya minsan, hindi po naiintindihan itong mga jeep ni driver. Pero guys, sa mga talagang mga nadihado daw, ang duli, ay tutulungan po yata itong mga jeepney operators at mga drivers, no? Ibig sabihin, bibigyan sila ng cash assistance. Hindi natin alam kung magkano man yan. Pero ilalabas po natin sa takdang panahon. Sabi po dito guys, Speaker Romualdez comment, President Marcos for extending the jeepney consolidation deadline, showcasing responsive leader in action. Wow. President Ferdinand Marcos Jr. extend the jeepney consolidation deadline by 3 months. Ayan guys binigyan ng 3 buwan. Agoy, demonstrating responsiveness to people's need. Speaker Martin discussing concern with transport group and quickly received news of the deadline extension. Sabi pa dito, emphasis on preserving PUB drivers' livelihood amid the modernization push in highlighted during discussion with the transport official. Speaker Ferdinand Romualdez, Martin Romualdez said that the decision to extend the jeepney consolidation deadline demonstrate that President Ferdinand Marcos Jr. is very sensitive, attentive at nakikinig to the needs of the people. Tama po yan. Alam niyo naman ang Pangulo, may pusong mamon yan sabi pa rin, last Wednesday, Romualdez Smith, official and members of pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator, Nationwide Piston and Maniboyla to discuss their concerns regarding the public utility vehicles modernization program. Ay guys, alam nyo, ang mga problema dito sa itong ating mga jeepney drivers, operators. Alam nyo guys, talaga si Speaker Martin talaga ang nakikipag-usap. At ito guys, pinaparating niya sa Pangulong Marcos Jr. mga problema ba, no? Kaya tingnan mo si Speaker, talagang nagtatrabaho siya, no? Talagang tinutugon niya din ang mga gustong mangyari ng mga PUB, no? Yan, kinausap niya. A few minutes after promising to bring the concerns of the transport groups to Marcos, Romualdez received information regarding the 3 months extension of the consolidation deadline. Nadinig agad yung ating hinaing po. Ayan, President Ferdinand Marcos has just approved the recommendation of the Transportation Secretary Jaime Bautista granting an additional 3 months until April 3, 2024 to consolidate public utility vehicles. This extension allows those who express intention to consolidate but still need to make the previous cut-off. Kaya may extension tayo kaagad. Kaya yung sinabi nating end of the month ay na-extend ng 3 buwan. Yan guys ano kayang masasabi nyo dito? Kaya po may oras naman tayo, may panahon tayo na mag-consolidate at maghanap tayo ng solusyon. Kaya yun talaga ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo na very sensitive, attentive at nakikinig. Hindi kailangan tayong maghintay hanggang bukas na-announce na so siya mismo ang nagsabi ng magandang balita. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanya at agad-agad ay umaksyon talaga siya. Alam niyo Pangulo, naman in action yan. To the rescue talaga po yan. Kaya yung nagkagulo dyan sa Senado at House tungkol dito sa People Initiative. Kaya ang Pangulo to the rescue. Kaya sinabi ng Pangulo, sige yung Senado na lang ang bakit, why not hindi ang Senado manguna, mag-file ng resolution. Kaya tapos ng problema mga kababayan. Yan ang magaling na leader. Always to the rescue sa mga anak niya. Romualdez also meet with the Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guedes
the third and the other transport official to discuss how to help the transports group. Ayan. While underscoring the need to modernize public utility vehicles, Romualdez stressed the need to ensure that the livelihood of PUB drivers are preserved. He said the jeepney has long been a symbol of our nation's vibrant culture and enduring spirit. The deadline for jeepney consolidation lapsed last December 31. Ayun, nakita nyo guys yung nakikita ko or narinig nyo. So yun guys ang sinabi ni Speaker of the House, no? At yan naman ang pagtugon kaagad ni Pangulong Marcos Jr. Talaga naman to the rescue itong pinuno ng bansa. Magaling talaga as in. So yun mga kababayan, maraming salamat. Extension, 3 months po yan sa PUB consolidation ba yan? Agay! So yun guys, maraming salamat sa inyo for watching. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong updates. Bye 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 and baboos! God bless Philippines!